Tulad nito, meron ako nakita kakakita ko lang sa Facebook page, sabi dun dito sa lugar natin, sabi niya, tumaas daw yung, sabi niya, did anybody else get a ridiculously large increased property tax assessment in the mail this week? Sabi niya, it's pretty close to zero yung price daw ng property na kinote sa kanya. But I don't think I could sell my house for what Zillow says. At 25% tax amount increases every year. I anticipate being priced out of my home by 2026. So parang malaki yung pero yung value ng bahay parang maliit, parang konti lang yung taas, parang ganun siguro. So kapag lilipat ka ng bahay, hindi ka na makakita ng bahay na close doon sa bahay na binenta mo. So parang ang makukuha mong bahay maliit na lang. 'Di ba? So parang sa retirement mo na makuha, for example, nagtrabaho ng matagal, ang retirement fee mo is every month. Kunyari lang 2.5. So palagay mo mabubuhay ka dito sa US 2.5 a month? Dapat nabayarang mortgage, wala ka ng cars, 'di ba? 'Yun ang pero right now kasi kabibili lang ng bahay namin, so 30 years, 60 close to retirement ako, pwede pa ako, mababayaran namin yung bahay, pa-retire na ako. So 'yun. Si Phil na may nahanap siyang work. So na-interview siya no isang araw. Alam mo ba kung magkano offer sa kanya? 75,000. Compared dun sa sinasahod niya ngayon, wala pa kalahati. Sabi niya, how can people make money here with that amount? Sabi niya ganun. Oo nga, nung mas less pa doon, So talagang mahirap na ang ngayon dito sa US. Kaya yung iba talaga nagre-retire na sa Pilipinas, yung ibang Pilipino. So kaya yun din, isa yun sa mga iniisip namin kung bakit maganda mag-retire sa Philippines. Pero syempre, plano pa lang, you have to pray. 'Di ba no? Yun. Manidani kasi si Bibi. Speaking of retirement, Speaking of retirement, wala akong retire. Retired siya na walang pera. Retired pero walang pera. Yun ang niya. 10 years lang ako nag-work. 10 years. So dito ganun ba yun? Pag 10 years lang mag-work, doon ka palang magkakaroon ng pension sa government. Yung SS? Oh. Yung palang yung time na pwede kang yung retirement na kunyari yung pension na yun, yung pwede kang madalin mo sa Pilipinas kung gusto mo mag-stay yata doon, gano'n. Pero yung SSI na sinasabi, kunyari di ka naman nag-work nag-work ka sa US pero walang 10 years, hindi ka makakatanggap sa SSI. Hindi ka makakatanggap sa SSN kasi ang required doon is 10 years. Minimum of 10 years. Kung hindi ka nag-work, SSI. Pero pagdating mo ng 65 years old pa yun. Magkano naman ang SSI? Parang SSI yata nasa, I think baka nasa 900. Depende pa sa state yun, di ba? Or yata, hindi ko sure, di pa. Hindi naman ako mag-research. Tapos ngayon, hindi ka pwede mag-stay naman sa Pilipinas. 6 months pwede? Hindi rin? Well, ano lang, parang 2 months. 1 month. 1 month lang sa Philippines. 1 month lang yata pinakamatagal. Kasi di mo pwedeng gamitin yung SSI doon. Hindi mo pwedeng madali yung SSI doon na mag-i-stay ka sa Pilipinas. Hindi. Mawawala sa yung SSI. Ganun pala yun. Katulad ng mga nanay. May mga rules and regulations. Kaya ang mga nanay, dahil hindi naman nag-work, so meron silang SSI, pagdating ng 65 years old nga, hindi sila pwede mag-stay ng Pilipinas ng more than 1 month, tapos meron silang SSI, tatanggalin sa kanila yun. Okay.
Yun ang difference ng hindi nag-work at saka yung nag-work. So, medyo malayo-layo pa pala yung bubunuin ko para magka-SSI. Ay, magka-SSN. Nakakalimang taon pa lang ata akong mag-work. Ilang taon na ba ako nag-work? Naku, matagal-tagal. Retire. Pagod ka na. Nakakapagod. Feeling ko nasa 50s na ako. Unahan pa ako. Ay, nako. Tapos akala nung iba kasi, kahit nung ako nandito sa Pilipinas, akala ko yung madaling pumasok, pero parang mahirap kasi sa communication. Anong mahirap pumasok sa work? Yeah, lalo sa mga office. Dapat techie ka. Yung technology kasi dito iba eh. Tsaka yung mga kabataan magagaling na sila sa technology. So ang mapapasukan mo lang mga caregiving, like caregiver. Pero kung nurse ka, madali. Pero pag nurse ka, hindi ka naman basta-basta magiging nurse, lalo na pag hindi ka dumaan sa NCLEX ba yun? At saka kung hindi ka nag-agency talaga, diba? Diba yung agency kasi iba, inaano nila agency. Yeah. Mag-aaral ka pa, magagastos ka pa rin. Sa California. Ewan ko kung ganun pa rin sa California. Hanggang ngayon ba binabayaran mo yung student loan? Buiset. Oo, binabayaran pa yung student loan ko na 6 months na lang yan. Ha? 6 months pa? Anong 6 months pa? Matagal pa? 15 years pa. 15 years kasi 20 years yun eh. Wala naman Magkano yung loan? Wala naman akong wala naman akong pera nun kasi nga nagsimula ako hindi naman ako nag-work nung pumunta. Bali magkano yung student? Tapos wala akong credit. Ang totoong ang totoong tuition fee nun sa school na pinasukan sa Dominican, parang nasa 15,000 na ito, 10,000. Parang ganun. Pero ang student loan na binabayaran ko nasa 25,000. So, or 25, parang ganun. So, medyo malaki yung Pero every month, konti lang naman binabayad ko. 130 lang naman. For 20 years yun. 20 years. So, yun ang So, hindi, marami ka kasing yung mga akala mo na nasa Pilipinas. Oo, yung akala mo. Yung expectation mo dito, katulad na sabi nila. Bait daw. Medyo yung mga tao. Hindi naman. Depende rin. Tsaka dito parang Pilipinas din, more on corporate. Mas importante yung corporation kaysa sa employee. Oo. Lalo sa sa Pilipinas. So, sa caregiver din. Yeah. Kasi pag nalabag mo yung rights ng mga matatanda, pwede kang So, alam ko yung iba, gusto nila pag nang napunta na dito na lang. Diba? Dito naman nagre-retire, dito na Pero pag nung napunta na ako dito, ganun ang iniisip ko, gusto ko dito na lang. Pero nung nakita ko yung matatanda na sa assisted living, parang walang quality of life. Sa Pilipinas, lalabas ka lang sa gate mo, makita mo yung mga tao, maglakad-lakad ka, ganun. Diba? Marami kang makakausap. Tapos, pwedeng paglabas mo ng gate, tumawag ka ng tricycle. Oo, tapos punta ka na lang ng mall. Hindi ka na magdadrive. Oo. Dito pag di ka marunong mag-drive, wala ka na. Aasa ka dun sa kasama mo. Minsan busy din. Busy din yung kasama mo. Nung una kaya akong pagdating dito, hindi naman ako nagdadrive. So, sa pa kami ng Virginia. So nakaasa lang ako sa mga tao sa paligid. Tapos hindi ko naman sila maas na gusto kong pumunta sa ganyan. Pag aalis sila, sasama ako sa kanila kahit ayoko. Kasi kaya hindi rin madali nung napunta ako dito na parang prinsesa na Tapos nung nagkagulo nga sa loob ng bahay, hindi ako makaalis kasi hindi ako marunong mag-drive. So, nakakulong lang, nakamukmuk lang ako sa loob ng kwarto. Sinisisi pa nila ako na nasa kwarto lang ako. Parang hirap nilang makagets, kaya nga nasa kwarto, ayoko kayong makita, di ba? Yung gano'n. Okay, balik tayo dun sa Saan? Ano yun? Hindi, meron akong kasama noon. Kasama ko sa job.
Minsan 3 pa yung ano niya, yung work niya. Ah. Oo, 3 yung work niya. Halos di na siya natutulog. Mapula na nga yung mata. Ang dami niyang work. So, yun, kumikita siya. Pero nagbabayad siya ng tax. Lalong mas malaki yung tax. Tapos, ang laki din ng room. Room lang yun, pero ang laki ng binabayaran. Magkano binabayaran niya dito? Noon, 650. Noon pa. 10 years ago. 10 years? Ah, sa California 10 years yan? o 9 years Sa ago. California. Yeah, sa California. Ah. 650, baka ngayon nasa 1,002 na din. Yung room pa lang yun. Room pa lang yun, ano? 650. Naalala ko din So, kaya kumita ka, nakita ka ng malaki, less tax, less yung... Oo. Kaya pala meron ako nakita, kung minsan naglalakad ako, meron ako nakita, alam mo yung ilalim ng hagdan? Oo. Tapos nakakulog yun, tapos may lumabas na tao. Pagkita kong ganun, mayroong maliit na kama. Yung pala, inuupahan niya yung ilalim nung hagdan sa labas ng daan. Ah. Kasi alam mo yung hagdan nasa labas ng daan. Di ba uso dito yun? Tapos nakakulong yung hagdan. Tapos yung inuupahan. Yung pala doon siya umuupa. Oh. Inuupahan niya lang basta na meron siyang matulugan. Ay, Siguro, ganun. hindi ko alam kung magkano yung upa niya doon. Oh. Mahirap. So, mahirap ang buhay dito. Mahirap, akala lang kasi yung iba madali, pero mahirap. Mahirap din. Tapos ngayon noon, yung $100, medyo marami-rami ka rin nabibili. Yung itlog, nagulat ako, $1 and ano lang, 30 yata. Noon, ay, magkano talaga? na? $1? $8? Oo, ngayon, $8 na, no? $8 sa Publix. Mahal. Meron, siguro $5, pero yung maliliit. Really? Ngayon, Wow. kung mayroon sigurong business sa Pilipinas, parang mas maganda sa Pilipinas. Kaya lang, Sa Pilipinas, dapat ano? mag-business ka talaga. Oh, kasi masarap sa Pilipinas pag may pera ka. Pero kung wala kang pera, parang nandito ka rin, no? Mas gugustuhin mo ang umalis ng bansa. Mag-ipon, tapos Bumalik sa Pilipinas para mag-retire. Tapos balik-balik na lang dito, so, di kaya ba? nga, yun nga, dapat mag-iipon. Hindi ka gagastos. Hindi ka kakain. Hindi ka magagastos. Huwag mo bilhin yung mga... Dapat alam mo yung dapat mong bilhin. Oo. Kasi kung hindi, yung perang pinapaguran mo, mababali, wala lang. Pero siguro, kaya okay na rin na lumipat kami kasi wala din kami matitiran doon kasi mahal yung mga mahal yung mga upa na nasa. Kaya lang kami mura yung upa namin kasi bahay ng tita ko. 3,000, pero kung hindi sa kanya yung mga nasa 5,000 siguro yung upa doon. Kami din eh. Oo. Hindi noon kung di lang kayo, doon kayo Si Tita Ludi. Tita Ludi. Magkano lang binabayad namin. Kung hindi, wala rin natitira sa sweldo. Oo. Kaya kami nakaano. Pero kung hindi rin ako nag-nursing, hindi rin ka makakabili ng bahay. 'Di ba? Ng ano. Takes time nga. Ilang taon na ba tayo dito? 2020, ano ako dumating dito? 2013. 2013 11 din years kami na ba kasi na? July 2013 kami. Kayo? Jess. Ikaw? Parang October. September. September. O yun, months lang. Oh, so 11 years na ako dito. Magi-11 years na ako. So kami din, 11 years ng June. Oo. Nang sa June ano. Magi-11 years na pala ako. Ano na mga na-achieve mo ng 11 years? Utang sa bahay. Ba't ganun? Wala ka na-achieve. Meron kaya, nakatulungan mo kami bumili ng bahay. Tapos kami ba sa sa financial ko bahay. lang ibibigay lang sa inyo, pero wala ako. Sa bahay. Hindi ko kaya bumili kahit bahay ng langgam. Bahay sa amin. Tapos yung mga sasakyan na gusto namin bilhin noon na hindi namin mabili. Kaya ako minsan nanonood ako ng mga bahay na maliliit sa Pilipinas, nakukyutan ako. Sabi ko, sana may pera akong doon para nakabili ako ng bahay na maliit na para Sa Pilipinas, ano? ng Pilipinas, kahit magbabakasyon lang doon sa bahay. Oo. Kaya iyon ang walay. So, ayun. Ano, naalis na tayo? Andun na yung dalawa. Anong oras na ba? 1:30. Tara na, nagugutom na. Sige na.